Worship the King, bro. Page number 1. Ito tayo. Ito yung isa sa mga tinitrain kong song leader after ni Kuya Josh, no? Kasi kung si Johnson ang i-train ko, mahawalan ako ng assistant sa digit. Ito naman. Worship the King. Sige, brad. Ayan, si Samia. Siya naman ang pianist. Kahit maupo na lang po muna tayo. Page 1 po tayo, Worship the King sa Blue Hymnal. Ready na po ba tayo? Oh, worship the King, all glorious above, and gratefully sing His power and His love, our shield and defender, the ancient of days, pavilion in splendor and girded with praise. Oh, tell of His might, oh, sing of His grace, whose robe is the light, whose canopy is space, His chariots of wrath, the deep thunder clouds form, and dark is His path on the wings of the storm. Thy bountiful care, what tongue can recite? It breathes in the air, it shines in the light, it streams from the hills, it descends to the plain, and sweetly distills in the dew and the rain. Last stanza po. Frail children of dust and feeble as frail, in Thee do we trust, nor find Thee to fail. Thy mercies how tender, how firm to the end, our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. Amen po. Doon sa moderator? Brother? Okay. Timing pala. Timing. Si Brother Josh kasi, wala po siya dahil nandun po siya sa nanay, nag-assist sa huling hantungan at mailagay na sa plastada or mai-place na sa tamang place doon sa Marilao. Nag-minister sa kanilang loved ones. Kaya, yan, si Brother Kirby na assistant, pinapawit ko na para tayo ay magsimula na sa ating gawaing hapon na ito. So, sa ngayong hapon na ito, mga kapatid, ay pag-usapan natin ngayon ang yung sinabi ko kanina patungkol sa kung paano ba ang isang bata sa Biblia na hindi siya mahatulan at siya ba talaga ay may sabihin nating mapahamak ang kaluluwa niya, gaya ng sinabi ng ibang tao, kung hindi siya magpabinyag, ang tawag doon, di ba? May mga ganun eh. Kung hindi, akong anak ko, 4, hindi yan dumaan sa tubig ng bautismo. Ibig sabihin, sa Biblia, bakit nasasabi natin na hindi bibinyagan yung bata? Dahil hindi pa po sila nakaintindi. Kasi ang kaligtasan kasi, ang pagkaintindi at personal na desisyon. So, bilang bata, yun ang pag-usapan natin ngayon, kung ano ang kalagayan nila sa harapan ng Diyos. Okay? So, sa ating panimula, basahin po natin ang Bible, no? Then after that is mag-pray po tayo. So, ang title ko dito sa aking presentation is Salvation of the Little Ones, no? Sa sinabi ng Biblia sa Deuteronomy, no? Deuteronomy chapter
1, Deuteronomy chapter 1, verse number 39. Deuteronomy chapter 1, in verse number 39. Okay, tingnan niyo po sa inyong mga Biblia. Deuteronomy chapter 1, verse number 39. Okay, nandyan na po. Okay, lahat tayo pwedeng dito sa harap. Deuteronomy chapter 1, verse number 39. Basahin natin lahat, sabay-sabay. Ready? Basa. Moreover, your little ones, which ye have said should be a prey, and your children, which is in that day had no knowledge between good and evil, they shall go in thither, and unto them will I give it, and they shall possess it. Okay, manalangin tayo. Panginoong Diyos, kami ay lumalapit sa inyo at manghingi ng tulong at pag-usapan namin sa kunting panahon patungkol sa kung ano ba ang kalagayan ng kaluluwa ng isang bata. Or we just read, nabasa lang namin sa inyong salita. You describe little children na tinawag na little ones. And sana Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa na maging klaro na po at maging kasagutan na rin sa akin at sa lahat ng makapakinig para ma-share din nila sa ibang tao. At kung anong sabi ng salita niyo. In Jesus' name we pray. Amen. So ang verse na binasa natin ay patungkol sa batas. So Deuteronomy is libro po ni Moises. Ibig sabihin, libro po siya na lahat ng dapat sabi ng batas, susundin mo. Pag hindi, ikaw ay maparusahan. Gaya ng in-explain ni Brother Josh nung nakaraan sa Romans chapter 2, verse number 14. Kung babalikan mo bro, Romans chapter 2, verse number 14. Romans chapter 2, verse number 14. Kung tama ang aking memory na kung sino ang may kaalaman sa batas, ay siya ay parusahan. Yan, verse number 12 para, not 14. For as many as have sinned without law shall also perish without law. And as many as have sinned in the law shall be judged by the law. So, the basis ng isang hukom is ayon sa alam niya na mali yung ginawa niya. Kuha niyo po? Ibig sabihin, sa binasa natin sa Deuteronomy chapter 1, verse 39, kung ang Diyos lang bilang hukom at masasabi natin na ang bata ay galing sa sinupupunan makasalanan pa, yung verse na yon sa verse 39, dapat nang sabihin niya ang bata na yan, dapat hindi yan makapasok sa Canaan or land of Canaan. Dahil pare-pareho din naman kayong lahat makasalanan. Di ba? Paano niyo po? Hindi ganon. Mismong batas na sobrang stricto ng Diyos, wala pa to sa biyaya, merong exemption. Kuha niyo po? That's one of the evidence na ang bata ay makapasok sa langit. Pag nasa edad pa siya ng innocence. Kanya po, kasi even ang batas ni Moises, pasado siya. Dahil tinawag siya dito na little ones, sa verse 39, na kumbaga, mga tao na hindi sumunod sa Diyos, na gusto ng Diyos sundin siya, at may iba ayaw sumunod, dahil hindi sila naniwala kay Joshua at saka kay dalawang spy or dalawang tao na mag-guide sa kanila. Kaya sabi ng Panginoon, ang lahat ng hindi naniwala kay Caleb at saka kay Joshua, sila yung spy na pumunta doon sa lugar ng Canaan, at sila ang iba sa tribo, 12 ka tribo man yun. 12 ka taong ipinadala. Sa 12 ka taong ipinadala na mag-spy doon sa land na promise ng Diyos, ay 2 lang ang positibo, 10 ang negatibo. Kaya nung negatibo ang 10, sabi niya, hindi kayo makapasok sa pangakong bayan ko or lupa ko. At yung sinabi niyong maliit na bata, sila pa ang makapasok instead sa inyo. Kanya po, ibig sabihin, gano'n na lang ang Diyos na bilang lawgiver, law abider, and very strict siya magbibigay ng batas, even in this area, pasado ang bata. Law na ito. Ibig sabihin, exempted sila. Bakit? Anong reason ng Diyos? Sinagot na rin niya ang reason niya. Bakit sila makapunta sa promised land?
Anong sabi ng Diyos sa verse 39? Basahin ko ulit. Because your children, which is in that day, had no knowledge between good and evil. So, ganun ang pinaka-reason. Ibig sabihin, tama yung punto nung nakarang explanation ni Brother Josh na nagtatanong kasi siya sa live eh, kahit tinagot ko ngayon. Ayaw ko din na bilang pastor niya, ay, kumbaga, i-confirm ko yung sinabi niya. Kasi tayo talaga, one mind tayo lahat in doctrine, in application. Kaya bilang pastor dito sa church na ito, sasagutin ko din yung tanong ni Brother Josh na, Pastor, tama po ba ang pinagsasabi ko? Ang sagot ko kay Brother Josh, tama. No? Sa punto na, sa panahon na ang bata ay hindi pa niya alam kung paano ito i-weigh kung ano ba talaga ang tama at mali, kaya meron siyang magulang na mag-guide sa kanya. At yung magulang na yon, which is ito yung panahon na ito sa Deuteronomy, yun talaga ang mga hindi nakapasok sa pangako na bayan or pangako na lupa. Bakit? Hindi sila nag-obey. Kasi ano nga yung kaligtasan? Di ba, Gaw? Ano ngayon para tanggapin ka ng Diyos sa panahon na si Kristo hindi pa namatay? Sa base ng pagsunod sa utos ng Diyos. Dahil hindi sila sumunod, hindi sila makapasok kung anong pinangako ng Diyos. Pero itong bata, exempted. Dito na naman tayo sa panahon ng biyaya. Okay? Or not only panahon ng biyaya, kundi panahon ng tinatawag na si Kristo ay dumating para siya ay mangaral sa mga tao. No? Dito po tayo sa Matthew. No? Basahin po natin ang libro ng Matthew chapter 18. Okay, Matthew chapter 18, mga kapatid. Okay. Matthew, Mark, Luke, and John po yan. Makikita lahat. Okay. Panahon yun sa batas, exempted ang bata. Kuha niyo po. Wala na pong magtanong nun. Wala na. Ibig sabihin, totoo na po ang salita ng Diyos na even the law exempt children who are innocent. They have no knowledge to handle what is right and wrong in the law. Hindi pa nga sila makapagbitbit ng kambing or tupa para dalhin nila tilinda kay Moises or kay yung tao na mag-handle sa mga sacrifices. Joy-joy pa nga binubuhat pa lang niya sobrang gaan. Kung yan ay nakatira sa panahon ng batas at nagkasala, papaalayin mo ng mga bagay na hindi niya kaya. Kanya po, so God allows innocence na exempted. Amen? So, number 2, panahon ni Kristo na bilang hari, siya'y dumating para mag-offer ng kaharian. Sino namang makapasok sa kaharian? 9 verse 14. Okay? Consistent din ang Biblia nito. 19 pala, sorry bro, 19:14 in Matthew. 19 verse number 14. Mabilis lang po ito, no? Kasi 2 o'clock ang target time ko Okay. Or before 2 o'clock kasi magbaon pa na sa Tilinda. Pili ka ng pagkaon dito, tayo. Okay. Ano sabi? Basahin natin lahat. Ready, go. But Jesus said, Suffer little children and forbid them not to come unto me. Ano ang reason ng Diyos? Bakit hinayaan niya na ang mga little ones ay lalapit sa Kanya? At huwag sabihing disturbo, huwag sabihing maingay. Enjoy the noise ng mga bata minsan. Joy-joy kanina, talagang walang preno ang kanyang sigaw kanina sa balloon. Di ba? Sasawin ko sana, Joy-joy, maingay ka. Yan, naglalaro kanina, sobrang ingay. Kasi grabe ang happiness ng bata. Di ba? Kanyo, pure. Wala pong bahid na malisya. Dahil dyan mismo, pasado pa rin siya sa kaharian. Sa kanila ang kaharian ng Diyos. Big sabihin, nung una, sa batas, pasado sila, makapasok sila sa promised land. Ito naman, papuntang millennium. Kasi King Jesus present himself the King of the Jews. At yung mga pinapangaralan niya, mga adult, of course, when was the idea na adult ka? Okay? Dito tayo sa medicine. Yan, si Brother Adrian. Pag pupunta ka sa dosage, bro, malalaman mo yan. Above than 12 years old, anong tawag? Adult na. O, di ba? Ibig sabihin, even the medicine, alam nila. Ako, travel agent. Yan, malalaman mo yan. Tuesday.
na above 12 years old, adult na. Oh. Pag below 12 years old, children pa. Oh, imagine niyo po yun. Hindi ko alam sa mga DepEd naman kung saan nabilong yung age limit ng adult. Anong grade ng level? Level high school? Or grade 6, graduate na? Adolescence na, ba? O, 13 na eh. Nag-enter na siya sa 13. O, kanya po, Jesus Christ, when He went to the temple, ay siya po ay adult na nandoon sa Luke chapter 1. Look at. When He was 12 years old, ay nakipag-discuss na po siya sa mga doctors. Ibig sabihin, nandun na yung start ng pag-adulthood niya. Na Luke chapter 1, or kung Luke chapter 1 ba yun, or Luke chapter 3. Tingnan natin ha. Nung time na yon na siya ay naiwan sa kanyang, of course, yung chapter 2 pala bro, verse number 45. Pakita niyo po. Okay. Chapter 2, verse number 45. Anong sabi diyan? And when they found him, dito na muna tayo sa verse number 42. 41. 41, likata, meron siyang magulang na nagbabantay, human or legal parent. Though, ang kaniyang talagang pinanggalingan ay sa Diyos Ama. Pumunta lang siya sa lupa, kumuha ng laman ng tao sa womb ni Mary. Kaya ang tawag sa isang taong nagbabantay ng isang anak ay magulang or parents. When his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover, anong sabi? Verse 22. And when he was 12 years old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast. Look at niyo po, anong ginagawa niya? Nung naiwan na siya doon, verse number 46, naiwan siya. Nalaman na lang ni Joseph and Mary na hindi nila kasama si Panginoong Hesus. Baka dami silang ka-fellowship. Wala namang sinabi dito. Minsan kasi pag marami tayong kausap, mga kabrethren, nakalimutan natin yung kaldero, mga kaldirin. Diba? Minsan mga ganun ang iniisip ni Mary. Tao lang din sila eh. So, ang problema nila, kinalimutan anak pa mismo. Di ba? So, buti na lang, ngayon may cellphone. Pastor, nandyan ba si Jansen? Baka iba ng pinuntahan eh. Pero ito kasi walang cellphone si Mary eh. At saka si Joseph eh. Kaya binalikan nila 3 days pa. Ang bata na 12 years old, maiwan na 3 days walang magulang, pagkay hindi pa yan adult ang mind, baka hindi na maganda ang mga ginagawa doon. Duboy, makabasag ng tuyo. Oh, yan ang nangyari sa kanilang dalawa doon sa mga inasal. No? So 3 days, behave na behave si Kristo. At hindi lang siya behave, extraordinary na hindi kaya ng isang adult minsan magawa. Anong ginawa niya? Verse number 46, ipakita mo nga bro. And it came to pass that after 3 days, they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, both hearing them and asking them questions. Ganon ang level ng isang from child to an adult, nung age na kung saan pwede na makagrasp what is wrong and what is right. Hindi po yan, sinabi man talaga direkta, principle po yon. Na may idea na po kayo na huwag kayong titigil. Kasi kung hanggang 12, hindi pa yan alam kung anong kaligtasan, talagang i-double time nyo na, pag-pray nyo na. Huwag niyo ba? Kay ganun na ang iyang responsibilidad, either ang kaluluwa niya, hindi na inosinte. Huwag niyo po, madami na po yung kailangan mong i-overtime, i-share sa kanya. Kasi sa panahon dito, yung mga bata na hinabi ni Kristo sa binasa natin kanina, below pa ito. Hindi pa to sila nasa adulthood, below pa ito. Kasi anong sabi ni Kristo mismo? Sa kanila ang kaharian ng langit. Supporting verse, Mark 10:14. So below po 12 years old po ito, at nasa kanila ang innocence, kaya verse, hindi pa nila makaya yung ginawa ni Kristo to sit with adult and to question and answer question. Amen? Tingnan mo, Mark 10:14. Pag-usapan natin kung sino ang papasok sa millennium, kung si Kristo ay hari,
mga bata din ay exempted. Wala po silang dadaan kay John the Baptist, magpabautismo. Wala po. No? Ang adult lang po ang dadaan doon dahil marami po silang tungkulin na gagawin. Verse number 14. Anong sabi? Ready, go. But when Jesus saw it, he was much displeased and said unto them, Suffer the little children to come unto me, and forbid them not, for of such is the kingdom of God. So, sa kanila ang kaharian ng Diyos. Kaya, yung mga bata, agaw may kasin ba? Mapalangit sila. Bakit? Hindi pa nila ang alam, inosente pa sila. Kumbaga sa batas, even sa DSWD, yung illustration ni Brother Josh, hindi mo pwedeng ikulong ang may minor age. Kanya po, may tagapangalaga lang. So, nasa innocence pa sila. Hindi natin maipataw ang batas na criminal na law according sa ating government kung underage pa sila. Pero kung darating ang panahon na ang edad nila ay paganito na normal naman sila, hindi naman sila ADHD or Down syndrome, liable sila sa kanilang ginagawa at gagawin according sa batas. So, number 1, panahon sa batas, exempted po ba? Yes. Ang sagot, Deuteronomy 1 verse 39. Panahon na papasok na sa kaharian, wala pa tong biyaya ha, wala pa sa biyaya. Exempted po ba? At hindi na kailangang dadaan kay John the Baptist, magpabautismo, ano pang klaseng gagawin, di ba? Maraming requirements si Kristo. Hindi na po. Dahil sabi niya, hayaan mo lang lalapit sa akin yan, sa kanila naman ang kaharian. Sagot na, number 2. Then, lukso tayo. Yun na. Tumalon tayo sa biyaya naman. Ano nga yung biyaya, gaw? After ni si Kristo ay namatay, inilibing at nabuhay namang muli. So, year 2025 na tayo onward, no? From the cross. 2 Timothy chapter 3 verse 15. No? 2 Timothy chapter 3 verse 15. After nitong tatlong parallelism na ito, babalik tayo doon sa issue at hand. Solve natin yung kanina na magandang idea ni Brother Rolly nung meron namang nagsabi ng verse na in sin did my mother conceive me. Solve natin yon pagkatapos nitong parallel sa tatlo. Anong sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 15? And that from a child thou hast known the holy scripture, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Sa lahat po ng sinulat ni Apostol Pablo patungkol sa kaligtasan ng bata, ay diyan mismo ang pinakatumpak na pwede mong pagtuunan ng pansin sa panahon ng grasya. Ganito po ang sagot nun. Hindi mo alam sa isang bata kung kailan siya maniwala. Kaya ang ginawa ni Lois, lola ni Timothy, ang ginawa ni Eunice, mama ni Timothy, pag ibuksan mo ba 2 Timothy chapter 1 verse 1 or verse 2. Meron po silang responsibilidad na bilang magulang at lola na hindi pwede nilang pabayaan ang kanilang apo or isang kaluluwa na bata na hindi makaalam kung ano ang sinampalatayaan nila. Verse number 1, and 2 Timothy chapter 1 in verse number 5. Verse number 5. Anong sabi? Connected to When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee. Sino si Timothy? Mananampalataya. Sino ang lola niya? Which dwelt first in thy grandmother Lois. At sino pong mother ni Timothy? And thy mother Eunice. At ano ang tingin niya? Si Pablo, anong tingin ni Timothy? And I am persuaded, ako din, ako mismo, sigurado, na ikaw ay ligtas din. Bakit? Sa prinsipyong binasa natin kanina, mula bata pa, hindi po tinatantanan ni Lola, di ba, Nanay Marcelina, kung may apo ka, na future na baby, halimbawa, apo sa tuhod na, halimbawa ito, mag-asawa, naghahanda na ito eh. Marami nang ginagawa to, napansin ka, Brother Rolly naman eh. So, halimbawa, may apo na sa tuhod si Nanay Marcelina. Nanay Marcelina, ang responsibilidad mo, huwag mong tatantanan. Bata pa lang, kausapin mo na, Apo, si Jesus Christ ang Savior. Anong sabi ng Bible? Sabihan mo,
Hindi pa man niya alam, inosente pa siya. Pero sabi ng Bible, and that from a child. Walang age yan, di ba? Kasi unang-una, hindi natin alam kung kailan siya, kahit adult pa siya nga 12 years old, na sa tingin mo, yun ang standard, pero hindi mo pa din alam. Pan? Kailan mo magiging maalam na alam mo na ligtas na siya pag mag-testimony na siya. Na parabang si Timothy, na nung nakilala ni Pablo, tingnan mo yun, Acts chapter 16. Yan, ito yung prinsipyo lang ito. Wala naman tong verse na nagsasabing paano maligtas, pero prinsipyo lang tinuro ko sa inyo na merong palang tinuro ng Panginoon sa panahon ng grasya na even itong si Timothy, bata pa siya, meron siyang magulang na tinuturuan siya ng Bible. Hindi nila alam kung kailan ito makuha ang itong verse na ito, ang mga bersikulo na ito, pero hindi sila tumitigil mag-preach. Si Lola at saka si Mama. Palitan lang sila. Kasi kung si Mama ay nagpunta sa Pure Gold, si Lola naman ang naiwan sa bahay. Share na naman si Lola. Pag si Lola umuwi sa bahay, si Mama na naman. Diba? Kanya po. Kaya look at verse number 1 to 5 in Acts 16. Then came he to Derbe and Lystra, and behold, a certain disciple. Disciple na po, kasi believer na po siya, dahil ang nagturo si Lola at saka si Mama. Ang pangalan ay si Timotheus, a son of a certain woman which was a Jewess. Then, anong nakalawag? Babaeng Hudyo, pero hindi lang basta-basta, believer. Yan o, believed. But this father was a Greek. Hindi po siya Hudyo. Which was well reported by the brethren where were at Lystra and Iconium. Kanya po, bata pa lang si Timoteo, mula edad mga sila Joe Boys, Jaire, marami man silang kalaro, si Lola hindi tumitigil mag-share. Si Mama hindi tumitigil mag-share. Bakit? Kung mabasa man nila ang Deuteronomy chapter 1 verse 39, yes, exempted. Mabasa man nila ang Matthew chapter 19 verse 14, yes, exempted. Pero sa panahon sa biyaya, hindi pwedeng magiging exempted all the way. Diba? Kanya po, hindi maging exempted. Though hindi din may exempted all the way sa Matthew 9 verse 14. Hindi din may exempted all the way sa Deuteronomy chapter 1. Doon lang sa bandang little ones, yung innocence. Kaya sila, hindi din tumitigil mag-share sila ng law, panahon ng law. Hindi din tumitigil mag-share ng panahon sa kingdom. Dahil lalaki din ng mga bata. Sa atin din, hindi tayo tumitigil mag-share kay Prim-Prim, kay Joy-Joy. Bakit? Hindi na alam kung kailan sila magiging mag-grasp na nila kung what is right and what is wrong. Anong age yon? 12. Pero wag na pantayin yung 12. Baka tigas ng mind niya yun. Ngayon pa lang, memorize na lang ang John 3:16. Ngayon pa lang, memorize na ang Ephesians 2:8 and 9. Ngayon pa lang, memorize na lang Romans 5:8. Ngayon pa lang, memorize na lang Romans 3:23. Dahil diyan mismo manghugot pag ipapalo up natin sila. Ganyan po? So safe sila sa panahon ng biyaya. Pero wag kang magkumpiyansa pa rin. Amen? Safe pa rin. Kasi panahon ng balaod, batas, safe. Panahon ng kingdom, safe. Kasi sa kanila ang kaharian. Panahon ng innocent sa grasya, safe. Pero sabi ng Bible, wag kang titigil kasi mula bata pa, pangaral lang. Kasi hindi mo alam kung kailan siya mag-hatch yung kaniyang faith. Anong sabi ng Bible? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. At the end of the day, masurprise na naman tayo doon sa langit na pagdating doon, ito pala yung mga bata, Brother GM, yung pinapangaralan mo. Nakakala ko ba, bata pa rin, pero kaya na pala niya mag-grasp. Or, malaking magulang na nakikinig, nasabay na sila, nakita mo sa langit. Bata na inosente, magulang na nakikinig ng gospel. Kanya po? Ganon po. So, doon na tayo sa issue at hand. May issue na nagkalat. Sabi niya, paano itong verse? Pakita mo nga bro. Tapos tayo yung tatlo. Walang question na, no? Safe lahat yon. Batas, kaharian, biyaya, lahat safe kung innocent. Pero, kung sa batas, wag kang titigil, ituro pa rin kung ano ang sabi ng batas. Kung panahon ng batas. Pag sinabing kaharian, wag kang titigil na ituro nga si Kristo ay hari. Pero ngayon, panahon tayo ng biyaya. Amen? Hindi tayo na panahon ng batas, hindi tayo panahon ng kaharian. Saan tayo panahon? Biyaya. So, paano maligtas? Through faith, which is in Christ
Jesus. Yun ang ating ipapaulit sa mga bata. Sa ating panahon natin ngayon, biyaya tayong maligtas. Gift pa rin. Di ba? Gano? Biyaya. Gift. Walang bayad. Ngayon, may issue. Sabi ng Psalm 51 verse 5, dito tayo mag-conclude. Paano yung nagsasabi na minsan ay mahirap sagutin, Pastor? Na itong sinabi ng verse, sa verse 51, basahin natin. Ready? Verse 5, Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. So paano mo yan sagutin? Na mula bata pa ay shapen na siya in iniquity. Parang sa unang tingin natin, para bang kumbaga na itong mga bata na to ay nature, condemn na sila sa loob pa ng tiyan. No? Parang ganon. Kaya kung hindi ka magpabinyag, dun ka sa limbo pupunta. Hindi po. 3 verse nagpapatunay kanina pa lang. Kaharian, batas o biyaya. Napatunayan natin, pag inosente yan, sa palangit yan. Safe yan, hindi maimpyerno yan. Kaya niyo po? Pero bakit ito naman ngayon ay sasagutin natin ngayon? Number one na answer to this case at hand. Si David po ang nagsusulat, hindi si Apostol Pablo. Okay, klaro natin ha? Si David ang writer doon sa bersikulo na ating, kaya nga yung sinare ko kay Agaw, may nabasa siya ng mga istorya sa Biblia na kumbaga istorya na hindi naman tayo ang pinag-usapan, pero bakit marami tayong matutunan, di ba? So ito din, hindi naman tayo ang pinag-usapan dito. Testimonyo po to ni David. Sarili mismong testimonyo or confession niya na bilang tao. Hindi ito pangkalahatan. Kaya sinabi niya dito, ano po? Personal niya. I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Ibig sabihin, mga kapatid, yung kanyang kalagayan, dahil siya sa 51 na yan, kung pansinin niyo po sa Salmo, sa 51 niya, ay siya mismo ay kasala sa kanyang dalawang babae. I mean, ibang babae. Kilala niyo po ang babae na ginalaw ni David? Si Bathsheba. Ang 51 na yan, ang pag-acknowledge niya nga mali yung ginagawa niya. Kaya niyo po? Tingnan niyo po sa verse number, ipakita mga bro, verse 3. Same chapter. Sabi niya, For I acknowledge my transgressions and my sin is ever before thee. Kasi ginalaw niya si Bathsheba, hindi naman niya asawa. Verse 4, Against thee, the only have I sinned. Ito, innocent ito, hindi. Hindi. Adult po ito nga tao. Ibig sabihin, meron siyang confession. So, ang topic pala ng verse 5 na tinutumbok ng ibang mga argument na, dapat ang bata may impyerno yan pag hindi mabinyagan. No, hindi po. Kasi sa verse na tinutumbok mo, hindi po pinag-usapan ang kaligtasan ng bata. Testimonyo po yun ni David na siya ay nagkasala against ni Panginoon dahil naggumalaw siya ng ibang babae. Personal po ito na confession, not a condemnation sa lahat ng bata. Kaya niyo po? Kasi ang context, ang ating pagtunan na pansin na ang bata ay inosente, hindi dapat maparusahan dahil hindi pa niya alam kung ano ang tama at mali, hindi pa nila mag-grasp. Itong verse na ito, magpapatunay, hindi po to basihanan sa argument na yon. Kundi, confession po ni David ito dahil nagkasala siya kay Bathsheba. Adultery. Ibig sabihin, sinabi lang niya ito na meron siyang personal na confession sa kanyang sinfulness na even na-inherit niya kay Adan at ito ay hindi ipataw na personal guilt ng isang infant. Siya mismo nga adult nagsabi nga, even ako ay aking mama ay hinimok na ako na may kasalanan. Bakit? Nalaman na niya, adult na siya. Kanya po, pero hindi ito ipinapataw dun sa lahat ng bata. Kasi ang isang kasalanan ng isang tao, hindi mo maipataw sa ibang tao. Kanya po, kasi adult, hindi naman ito katulad kay Adan na inherited. Personal to nga kasalanan at hindi ito pangkalahatan na sitwasyon ng isang bata. So, yun po ang unang sagot. Pangalawang sagot,
doon sa sinagot ni Brother Josh na ang bata ay wala pang accountability. Look at Romans 5 verse 12. Doon ang sagot. Kung isang bata nasa tiyan ay tinawag na isang hinimok daw sa kasalanan na hindi naman ang pinag-usapan doon ang bata kundi si David naman, Romans 5:12 will say, "For as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for all have sinned." Ibig sabihin, past tense po siya baka sabi, personal po ang bawat na ginawa natin na kasalanan, for all have sinned. So, ang tao na nasa sinapupunan pa, na nabuo pa siya sa tiyan ng mama, or even inosente pa siya, ay siya po ay tinatawag na wala pa siyang consciousness kung itong ginagawa ba niya ay tama or mali. So, exempted po siya gaya ng sinabi ng James chapter 4 verse 17. Look at. Alam ba ng nasa bata or na sinapupunan yung verse na ito? Look at. To him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Yung baby nga naglutaw nasa tiyan at yung sila joy-joy. Mga batid, tuturuan pa nga ng atin Kaya nga ang magulang nagtuturo palagi. Ito yung tama, ito yung sabi ng Bible hanggang napunta siya sa knowledge ng tama. So, pag isang bata nasa inosente pa, hindi pa niya matumbok kung ano ang good at ano ang tawag doon, evil, hindi pa niya maipataw nga ito kasalanan para sa kanya. Nasa innocent. Kaya tinuturuan natin siya, tinitrain siya, pinapalo para ma-stabilize ang mind niya na kung yan ang gagawin mo, may palo. Kung yan ang gagawin mo, may parusa. Kanya po, hanggang makuha na niya na, ay mali pala. Pag ako'y magmaniho na walang lisensya, hindi talaga maganda. Di ba? Ma-impound yung sasakyan. Kasi adult ka na Pero bata, walang pakialam yun. Kahit sa kasada yan, hindi pa nila alam kung hindi mo tuturuan. So, yun po, hindi pa maipataw sa kanila ang accountability. Kaya yung baby nga sinabing shaping, hindi po applicable yun kasi wala pang accountability yun. Dahil bakit? Wala pa silang knowledge kung what is good. Kasi he that doeth good and doeth it not, to him it is sin. Paano mo maipataw yan kung hindi pa niya alam pa nga? At meron pa dito sa Romans chapter 1. Romans chapter 1 dito. Para ma-solve. Number 1, reason, personal confession. Hindi po pangkalahatan yung verse na yon para sa mga bata. Number 2, wala pa siyang accountability based doon sa knowledge. Number 3, hindi pa niya ma-handle ang truth. Romans chapter 1 in verse number 16. Or not verse 16, verse number 18. Okay, verse number 18. Look at. Basahin natin. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. Tingnan niyo po yung bata. Kaya ba niya yan? Who hold the truth in unrighteousness. Alam niyo po, yung verse na yan ay magpapatunay na ang bata ay inosente. Bakit? Halimbawa, try mo ang bata, pabayaan siya. Siya na lahat. Siya maglaba, magluto, maghanap buhay, maghanap pera sa murang edad ni Jaire. Wala pong ganon. Kasi sa mathematical truth, hindi niya kaya. Sa science truth, hindi niya kaya. Lalo na sa salita, hindi marunong magsalita minsan si Jaire. The grammatical truth, hindi niya kaya. Lalo na sa Bible truth. Kanya po, yan context na yan, truth nga yan sa Bible Pero ipangkalawakan mo, lahat ng klaseng truth, ibigay mo kay Jaire. Can he hold the truth? Can he drive the truth about driving? Hindi din. Can he try to handle relationship truth? Hindi din. So, ibig sabihin, kung general truth pag-usapan, hindi niya kaya kailangan ng parents. How much more the truth of the Word of God? So, pag sinabing nasa womb pa, inosente pa rin. How much more paglalabas na, inosente din. Dahil sinabi ni Kristo doon sa Deuteronomy, little ones, exempted sila. Pag sinabi ni Kristo doon sa Matthew kanina, sa kanila ang kaharian. Pag sinabing sa grasya, hindi mo din alam, ipapangaral mo lang, ipapangaral kasi hindi mo alam ang kanilang time kung saan siya maniwala. So, ang ibig sabihin, yung verse pala bro, na magsasabi, hindi yun papasa kasi si Panginoon na mismo sa salita niya, sinagot sa 3 paraan. Exempted sa batas, so lumabas na yun sa womb,
Kasi little ones na sila. Exempted sa kingdom, then exempted din sa even sa biyaya kung wala pa silang alam. Kaya mga kapatid, huwag tayong titigil na mangaral dahil even mga adult pa nga na minsan hindi din nila alam ay kailangang papangaralan. Kaya gusto kong ipaabot kay Tita Linda na kung apo mo hindi pa ligtas, kasi una-una, inosente pa mo yan, ligtas, safe yon. Pero darating panahon, maging 12 years old ang apo mo. 13 years old at may mga iba-iba ng mga ginagawa. Talagang kung anong kaligtasan mo kayo, Ate Linda, na si Kristo na ang tagapagligtas mo, ibahagi mo sa apo mo. Yun ang pabaon ko sa iyo na bago ka alis doon sa work sa Manila, na may apo ka, safe pa ngayon, inosente pa. Pero darating ang panahon na hindi na siya safe. Bakit? Alam na niya ang tama at mali. So, kailangan mo na, apo, nasa Bohol kasi apo mo apo ni Ate Linda. Sabi ng Bible, John 3:16. Yun, share ka na sa kanya. Then, pwede ding magpa-rescue ka ni Joboy. Hindi ko alam kung ligtas na ba ito si Joboy or isinti pa. No? Or magpa-rescue ka sa akin. No? So, lahat tayo ay magtulong-tulong sa ating mga anak. Amen? Kasi hindi natin alam ito. Sila Prim, sila Joboy, sila Daida, sila Shamea. I think sa edad ni Shamea, 11, 12. 11. 11, tama? So, hindi tayo titigil. Kasi bilang magulang na ligtas, ano ang kaligtasan ng bata? Sa panahon ng biyaya, ipangaral si Kristo at ang kanyang ginawa. Amen? Sino ang sample? Si Timothy. Pero sa panahon ng batas, hindi din titigil sila Moises magturo ng batas. Pero kung sa panahon ng kaharian, hindi din titigil yung mga taong disipulo na mangaral patungkol sa kaharian. Kaya niyo po? Dahil hindi nila alam kung kailan mag-grasp doon sa age ng accountability. Kaya ang atong responsibilidad, mga kaibigan, mga magulang, and that from a child, ano sabi? Last verse, Brad, para mag-closing na tayo. 2 Timothy 3:15, basahin natin lahat. Yun ang responsibilidad natin sa ating mga anak. So, inosente sila Laura, tawag pa nga na ng mga taga-mundo, little angels. Hindi sila little angel, little saint na lang. Huwag angel kasi, ang anghel kasi ay ibang klase yun, no? Ibang klaseng lahi yon. Parang angel lang tayo, pero hindi po little angel. Amen? Little saint, pwede. Maliit na santo na pinili ng Diyos at safe na safe. Anong sabi ng Bible? And that from a child, thou was known the holy scripture, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in... Yan, si Zara. Yun yung verse na bakit si mami mo dinadala ka sa church. Malalaman mo na si Jesus pala ay nag-offer ng salvation. So, hindi pa man nila alam, magparot pa lang sila ng verse, di ba bro? Pero one time, pwede na yang gamitin ng Panginoon, yung anong nasa kanilang knowledge. So, praise God. Sana naliwanagan, kung may tanong pa ay mamaya na lang, no? So, pagbata, innocent. Sa law, sa kingdom, sa grace. Pero wag titigil dahil ang Diyos ang lang nakakaalam sa panahon na kung saan mag-hatch yung faith niya. So, nasa ating responsibilidad, baka pagdating sa langit, hindi ko makita si Joboy, kawawa naman ako. No? At sabihin ng Panginoon, anong ginawa mo? Pastor ka pa naman sa Birian. Yung anak mo mismo wala dito. Amen? So, I am thankful na merong ganito na mga purom. Di ba? Dahil importante ang doctrine, mga kapatid. Kasi kung ang doctrine ay hindi mapangaral sa church, ang church ay hindi din maging blessing sa mga iba na nahihirapan sa doctrine. Amen? So, let us pray. Panginoon, salamat na there was one time sa aming buhay, inosente pa kami, noong kami ay nasa kabataan pa, in a little ones, yun ang sabi ng description nyo sa Deuteronomy chapter 1, verse 39. It was that time that we cannot handle the truth and properly, and even minsan ay hindi namin alam kung anong mga pinagsasabi namin. But sa panahon na lumipas, kami ay naging adult, and we handle even personal na mga responsibilidad. Kaya na namin maghanap buhay, kaya namin mag-handle sa mga even mga high school or elementary, may mga independent na sila, mga ginagawa sa araw-araw, na even their parents ay namangha na nila kasi namangha sila how their children excel in their study and in their school
and in the area ng mga social life, in the neighborhood, families, even in church. But Lord, sa aming panahon, biyaya ang kaligtasan. Hindi kami magkumpiyansa gaya ni Lois at Eunice na sa panahon na Timothy ay bata pa, ay though may innocence period na which is safe para sa kanila, but sa responsibility namin bilang magulang, itutuloy namin ang misyon namin sa buhay. Ipangaral ang kasulatan. Sabi ng salita, and that from a child, mula sa bata pa, ay alam na dapat niya kung ano ang naisulat. Scripture, Bible. Salamat Lord na may ganito na mga presentation para ang aming church ay doctrinally inalign namin sa tama as what you have instructed sa mga verses naming nabasa. Lord, salamat na mabuti kayo sa amin. Marami kayong mga instruction para doon kami tatahak sa mga instruction na binigay niyo sa amin. Bless niyo po ang aming fellowship. Salamat sa mga kapatiran, lahat ng love nila na i-show, na i-manifest, na i-demonstrate na for all my lifetime ay sa 43 na ay naranasan ko ang iyong pagmamahal at lalong-lalo na sa pinakita ng pagmamahal ng kapatiran ko dito sa Birian. At bless nyo din po sila, mga gawain bukas, health, Sister Maricel, doon nahihilo siya, bless nyo po siya. Lahat ng mga gawain ng mga teachers, mga students, at lahat ng mga assignments or subject matter at pagmamaneho ni Agaw Idog at pagtrabaho ni Tilinda at ni Jessa, health niya, ni Michael, ni Beverly. Sana ay nakuha ni Beverly yung kaligtasan na libre na kinuha lang niya by faith sa kanyang heart. At bless nyo din po, Panginoon, lahat. Ang mga lola namin, si Lola Marcelina, at lahat ng mga lolas dito, sa edad pa lang na bata ay lola na sila. But still, they enjoy na merong eternal life sila at meron din silang on the other side, responsibility to share to their grandchildren the salvation na nasa kanila. At salamat Panginoon sa lahat. I-bless niyo po ang aming pag-uwi, safe travel, at sa lahat ng aming mga pagpahinga mamaya. In Jesus' name we pray. Amen. God bless. And pwede na po tayong mag-dismiss. Fellowship po tayo. Then, may mga, mama, bigyan mo sila ng plastic kay ating pabaunan sila, no? Kasi hindi natin kaya ito.